Tandaan po natin, mga kababayan, kapag ka nagtalo-talo ang mga nasa pamahalaan, ang apektado ay taong bayan. Kapag ka magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. Yan, tama po ang sinabi po ng Iglesia ni Cristo na tayo po ay kawawa talaga dito sa mangyayaring kaguluhan na ito. So kailangan po natin ng magkaisa para po sa ating bansa at kawawa po talaga ang taong bayan. Kaya ito po ay matinding mensahe sa ating pamahalaang gobyerno na itama lahat ang kanilang ginagawa. Ito po ay meron din mensahe si Pangulong Duterte sa nangyaring peace rally ng INC. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. I would like to thank all groups and individuals who have the best interests of our country and our people in their hearts for showing up to be counted all over the country. This participation in the prayer rally show that they know and care what is happening in our country today. Amid all this noise, let us be forceful and ensure the meaningful future for our children and our children's children. Let us demand what is due to our people. Sa Iglesia ni Cristo, kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia. Sa Filipos 2:3-4, sa magandang balita Biblia, na ang sabi, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Sino kaya ang pinapatamaan dito? Sana tamaan siya ng kidlat. Ang mga talatang ito ay isang paalaala sa lahat, sa ating lahat, lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan, hindi po para sa sariling o pansariling interes. Sana nga ho, tamaan na ho yung mga politiko dyan na yung mga ginagawa nilang pansarili lamang ang iniisip. Sama tamaan na ho sila. At lalo na hindi po para maghasik ng pagkakampi-kampi dahil lang ang hangarin ay humawak ng kapangyarihan.
Sino kaya ho yun? Sino kaya ho yun? Sino sa palagay nyo ho yun? Marahil po ay walang sino man ang sasang-ayon sa gayong uri ng leader. Ang pamamaraan kasi nila ay divide and conquer. Mag-uudyok sila ng mga pag-aaway-away para magawa po nila na agawin ang kapangyarihan. So ngayon po ang nangyayari ngayon dyan sa gobyerno ho natin. Para nag-aaway-aaway ho sila. So wala sila ho pagkakaisa. Kaya ho, ito ang ginawa ng INC para dito para magkaroon ng kapayapaan po. At sila ang mapuesto sa poder. Kung nangyari man po yan sa ibang bansa, sana po ay hindi yan mangyari sa ating bansa. Maraming salamat po sa INC dahil nandito sila para sa panawagan dito sa ating gobyerno nga na magkaisa po. Maraming salamat po sa inyong panawagan. Kaya tayo ay nagkakaisa ng pananawagan sa mga namumuno sa pamahalaan na huwag sana nilang payagang mangyari ang gayon sa atin. Meron pong kasabihan na united we stand, divided we fall. Tayong naririto, tinututulan po natin at hanggat sa makakaya natin, ayon sa ating makakaya, ay huwag nating payagan ang divided we fall. Tandaan po natin, mga kababayan, kapag nagtalo-talo ang mga nasa pamahalaan, ang apektado ay taong bayan. Kapag magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. Tama po yan. Kasi po pag nagkagulo talaga ang kawawa, ang mamamayang Pilipino po. Tayo ho ang kawawa dito. Dahil yung mga mayayaman na yan, nasa politiko, sila ho ang makapangyarihan na. Kaya kailangan po natin ito na isaayos ang pamahalaan. Dahil po dito, pansinin nyo, mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, yung hawak nating mga placards. Basahin natin isa-isa yung nakasulat yan. Tignan po ninyo. Ang nakalagay, aming kahilingan, kapayapaan ng bayan. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Tama po. Mamamayan ang unahin, huwag sarili.
Tama po. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Magkaisa para tumatag ang bansa. Okay dyan. Magkaisa. Magkaisa. Ito pa, may nakalagay pa sa atin. Yang isinisigaw natin na yan. Magkaisa, wag mang-isa. Tama po, tama. Magkaisa. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Tama po. Unahin ang bayan, wag bangayan. Dugtungan ninyo ito. INC is for Unity. 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 Kaya kailangan natin peace in the Philippines. Bakit po ganito ang ating mga panawagan? Kasi ayaw namin ng kaguluhan, saan mang ito panig manggaling. Ang nais natin ay, isigaw ninyo, kapayapaan. 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 At kung may naging awayan, hindi po ba ang tama ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan? Magkasundo. Magkasundo. Sa pagkakaisa at sa kapayapaan, mananaig at mamamayani ang sambayanan. Kaya sana maging mabuting halimbawa ang ating mga namumuno sa pamahalaan. Sa ikapapayapa, ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin? Sa awit 34:14 ay sinasabi, lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti, pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. 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 Ito po ang itinuturo ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang dapat nating gawin para kamtan ang kapayapaan, lumayo sa masama, at gawin ang mabuti. So yan po mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa peace rally ng INC? Napakaganda po ng kanilang mga mensahe. So mag-comment lang ho kayo sa baba, mag-like and share, at mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.